pag-aaral natin. Kung si Jesus Christ napatunayan ng kanyang pag-ibig sa cross of Calvary, ikaw napatunayan mo na ba? Tayo? Napatunayan na ba natin yung ating pag-ibig sa ating Panginoon? Kung hindi pa, ito na po yung pagkakataon. Ngayon yung pagkakataon na patunayan natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Maraming si Christian, sinasabi lang nila na mahal nila ang Diyos, but sa gawa wala. Amen? Maraming Kristiyano, kung ang bibig, mahal ko ang Panginoon, unahin ko ang Panginoon, pero pagdating sa sacrifice, sa action, wala na po yun. Amen? Kaya dapat ating maliwanagan na unang umibig sa ating walang ibang Diyos at napatunayan na, proven, yung pag-ibig ng Diyos sa atin sa cross of Calvary. Ngayon ating ibalik at ating pakamahalin yung ating pong Panginoon na kung saan magsakripisyo tayo at sumunod tayo. Sabi nga ng Bible, obedience is better than sacrifice. Kailangan doon yung pagsunod at at the same time kailangan meron din tayong sakripisyo para po sa kanya pong gawain. Okay, tayo po dadako na po sa ating pong pinakamahalagang tagpo ang makapakinig ng salita po ng Diyos. Kung kanina, ang teaching, ang punteriya ng teaching, walang pa yung ating knowledge o yung ating kaisipan. At ngayon naman, ang focus ng preaching, walang iba yung ating pong puso. Kaya every time na tayo pupunta sa church, so sa tahanan ng Panginoon, ihanda natin yung ating mga puso na maging tama sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Maging kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos. At hindi tayo parang mga unbeliever na kung saan hindi natin mapatunayan yung pag-ibig sa ating Panginoon. Please behave, iwasan ng kantsawan, walang problema mag-amen. Okay, mahalaga wag nating ma-distract yung Word of God at the same time yung tagapagsalita. Magbigay galang tayo sa salita ng Diyos, pangalawa sa tagapagsalita ng Diyos sa umaga nito. Handa natin ang ating sandata, which is the King James Bible, the Authorized Version 1611, the perfect, preserved, inspired Word of God. Tawagin na po natin ating tagapagsalita, Pastor Alan Patungan Pastor. Okay, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral, mga kapatid. Okay, dito po tayo sa ating pag-aaralan. Saan po natin ang ating mga Bible? Dalawang book ang ating buksan. Dito po tayo sa Nehemiah. Nehemiah chapter 8. Saan po natin ang ating mga Bible sa Nehemiah chapter 8. Itaan ko po kayong tumayo. Nehemiah chapter 8 verse 1 to 9, 1 to 12. Nehemiah chapter 8 at saka sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Bago mag-Job, Nehemiah. Bago mag-Job, Nehemiah. Nehemiah, Esther, Job. So, maunang Nehemiah bago mag-Esther, mag-Job. Then, ito tayo sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Andiyan na po kayo? Amen. So, basahin muna natin ang Book of Nehemiah chapter 8 verse 1 to 12. Then, babasahin natin yung 1 Timothy 3:15. Okay. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Begin. And all the people gathered themselves together as one man in the street that was before the water gate, and they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. And Ezra the priest brought the law before the congregation, both of men and women, and all that could hear with understanding upon the first days of the 7th month.
And he went therein before the street that was before the water gate, and of the morning until the midday, before the men and the women, and those that could understand, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose, and beside him stood Mattithiah and Shema and Ananiah and Uriah and Hilkiah and Maaseiah, and on his right hand and on his left hand Pedaiah and Mishael and Malchiah and Hashub and Hasbadana, Zechariah and Meshulam. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for the all people. And when he opened it, all the people stood up. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands, and they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. And Bani and Sherebiah, Yamin, Akub, Shabbataiah, Hodiah, Maaseiah, Elita, Azariah, Josabad, Hanan, Eliah, and the Levites caused the people to understand the law. And the people stood in their place. So they read in the book in the law of God distinctly, and gave the sense and caused them to understand the reading. And Nehemiah, which is the Tershata, and Ezra the priest, the scribe, and the Levites that taught the people, said unto all the people, This is holy unto the Lord our God. Mourn not, nor weep, for all the people wept when they heard the words of the law. Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portion unto them, for whom nothing is prepared. For this is holy unto our Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. So the Levites stilled all the people, saying, Hold your peace, for the day is holy, neither be ye grieved. And all the people went their way to eat and to drink, and to send portions, and to make great mirth, because they had understood the words that were declared unto them. 1 Timothy 3:15. Kita niyo po kung gaano ginawa po nila sa salita ng Panginoon. Attentively, binanggit po yun, naging attentive po yung mga tao na nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi po kung ano ang iniisip nila. No? Nakapokus sila sa pakikinig ng salita nila. Okay? So, sila po yung attentive. Ano pa makikita natin sa 1 Timothy 3:15? Nandiyan na po kayo, say amen. Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1 Timothy 3:15, ready, begin. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Pansinin niyo po mga kapatid kung gaano kahalaga yung sinabi po ng Bible na behave thyself in the house of God. At sabi dito, attentive na makikinig ng salita ng Diyos. Distinctive, no? Distinctively. Kaya tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, Amang Banal na nasa langit, salamat po Panginoon na maturuan niyo po kami kung paano igalang ang inyong salita. Yes, Lord. Kung paano igalang ang inyong bahay-sambahan. Yes, yes. Ang aming mga ugali, Panginoon, palitan niyo po Amen. ng maayos na pag-uugali. Amen. Pagdating po sa inyong bahay-sambahan. Yes, Lord. Yes, Lord. Maging behave po kami. Pagka kami po ay nandito, iginagalang po namin dapat po. Unang-una kayo ang inyong salita at ang inyong
bahay-sambahan. Amen. Hindi po kami naglalaro dito. Salamat po. Tinuruan niyo po kami. Amen. At kami po ay nagpapasalamat na hindi po kami kagaya ng iba, Panginoon. Na basta na lamang po babasmusin ang salita mo. At ang pagiging behave po ay maging karapat dapat lamang na ituro sa amin sapagkat minsan hindi po kami behave. Lord, we thank you, Lord, na kayo po ang nagdidisiplina sa amin. Hindi po ang iba. Sapagkat kung iba ang magdidisiplina sa amin, Panginoon, hindi kompleto. Kayo po pag nagdisiplina, kompleto. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa anong mapapag-aralan po sa umagang ito. Basbasan niyo po, Diyos Banal na Espiritu, sa tanging Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you, mga kapatid. At pwede na po kayo makupo. So, pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, the reaction of the people of God to the church and to the Word of God. The reaction of the people of God to the church and to the Word of God. Ano ba ang reaction ng Kristiyano sa church at sa salita ng Diyos? Yan ang pag-aaralan natin. Ano ba ang reaksyon? Marami po kasi reaction ang nakikita natin sa panahon ngayon, hindi na po nagiging maganda. Great. Great on. Sa iglesia, sa church, at sa salita ng Panginoon. Pero napansin niyo po, ang ginawa po ni Nehemiah dito, sa pamamagitan po ni Ezra, pansin niyo po sa verse number 1, and all the people, sabi sa Nehemiah chapter 1, and all the people gathered themselves together as one. Tayo dito, as one tayo. Body of Christ tayo, mga kapatid. Amen. As one. One family ang FBC Marikina. Yes, sir. Hindi po dapat tayo nagkakalat-kalat. Amen. Meron tayong unity and cooperation. Amen. Marami pong church, mga kapatid, sabog. Meaning, hindi po magulo. May division. No? Hindi natin sila pwedeng tularan. Dahil kasi pagka ganun, ang isang local church, ang isang iglesia, no? Na may division, may magulo, walang order, sapagkat ang sabi ng Bible, God is a God of order, hindi po dapat tayo tutulad sa kanila. Iba ang FBC, mga kapatid, hindi man tayo ganun kalaki. No, hindi man kalaking kongregasyon ang FBC. Pero kailangan makita po sa atin, no? Makita po sa atin, kung hindi man tayo ganong kalaki na congregation, makita po sa atin yung pagiging behave. Amen. May paggalang sa salita ng Diyos. May paggalang sa church, sa tahanan ng Diyos. Amen. Minsan po kasi nangyayari, wala tayong, isang bastos tayo sa salita ng Diyos. Isang bastos tayo sa church. Minsan may mga pagka kayo ng service, kung ano-anong ginagawa natin. Great. Hindi tayo behave. May service na, kung ano ginagawa natin, minsan, no? Nagse-cellphone tayo. Minsan, dumadagdag tayo na may nagsasalita sa harapan. No? Kung ano-anong ginagawa natin, kabastusan sa tahanan ng Diyos at sa salita ng Diyos. Kaya makita po ninyo, anong reaksyon ng mga anak ng Diyos sa salita niya at sa tahanan ng Panginoon. May reaction po eh. Tingnan niyo po yung reaction nila dito, mga kapatid, ng mga kapatid natin sa Panginoon. Anong naging reaction nila dito, mga kapatid? Sa verse number 1, tingnan niyo po, and all the people gathered themselves together as one. One man. Wow, amen. Into the street that was before the water gate, and they spake unto Ezra the scribe, to bring the book of the law
of Moses which the Lord had commanded to Israel. So dinadala po ni Ezra yung salita ng Panginoon doon sa mga tao, sa mga Israelita, para ano? Makapakinig sila ng salita ng Diyos. Amen. Dala-dala po. No, kasi ito si Ezra, siya po ay writer. Pag sinabing scribe, writer po yan. Yep. Siya po yung tagasulat at siya po yung nagdadala ng salita ng Diyos para ipahayag sa madla sa kanyang mga kababayan ang salita ng Diyos. So makikita po natin, nando po yung kailangan makikinig po. No? Sabi dito sa verse number 2, and Ezra the priest wrote the law before, hindi lamang po siya kasi tinawag na scribe. No? Siya rin ay tinawag na priest. Wrote the law before the congregation. No? So, pag sinabing congregation, tayo ito. No, dala-dala po niya ang salita ng Diyos sa maraming tao before the congregation, both men and women. Hindi lamang lalaki, kundi babae din. Babae, lalaki. And all that could hear with understanding. Kahit yung babae, lalaki, babae na meron pong makakaunawa sa salita niya. Yep. Yan ang sabi po sa verse number 2, and all that could hear with understanding, na makakapakinig at makakaunawa doon sa salita ng Panginoon na dala-dala ni Ezra. Upon the first day of the 7th month. Pansinin niyo po, makikita niyo po yung kanilang pagrespeto sa salita ng Diyos. Verse number 3, and he read therein before they sleep. That was before the water gate from the morning until the midday. No? Makita niyo po yun? Gano'ng katagal? No? Sabi dito, mula umaga hanggang katulad nito, from 8. Actually, wala pa tayong 6 hours eh. 4 lang to. 8, 9, 10, 11, 12. Dito, 6 hours sila. No, until the midday. Before the men and the women. And those that could understand, and the ears of all the people were attentive. Hello? Amen. Yung kanilang kaisipan ay attentive. Ibig sabihin, nakapokus para makinig ng salita ng Diyos. Amen. Hindi kung ano-ano ginagawa nila. Yes, sir. Hindi sila nakikipagdaldalan. Hindi sila nakikipagbangayan. Right. Kasi mayroon sa church nakikipagdaldalan, bangayan tayo eh. Come on. Give them our preacher. Mahirap po yun. Anak tayo ng Panginoon, nasa tahanan tayo. Yep. Maging attentive po tayo. Amen. Nakikita na natin yung ibang mga bata na mayroong panggugulo. Sawayin natin. Kung hindi masaway ng pastor, sawayin mo kasi para ma-disiplina sila, matuto sila na maging disiplina pagdating po sa tahanan ng Panginoon. Good preaching. Nasa service na po tayo eh. Nakikita na natin na meron pong mga bata, hindi pa natin sinasaway. Kahit matanda, sawayin din natin. Yeah. Bisa matigas din po hindi lang bata matigas, pati matanda eh. Rich. Mayroong binibigay na announcement ang pastor, ang tumatayo sa pulpitong ito, hindi nakikinig. Yeah. Anong mangyayari pagka hindi ka nakikinig? Wala kang matututunan. Hindi ka magiging disiplina sa katawan mo. Pero makita niyo po, dito nakinig sila, attentive yung mga tao sa salita ng Diyos. Amen. Napakaganda po na sinabi dito mga kapatid, na ikaw at ako ay maging attentive. No? So makikita po natin, point number 1, notice the reaction. They are attentive. Wow. Amen. Attentive sila. Huwag po tayong hindi attentive pagdating po sa pakikinig sa bahay-sambahan ng Panginoon. Huwag po ikaw at ako. Halimbawa, baliktarin natin, kayo po dito kayo sa pulpito, ako dyan. At ako ay magdaldal-daldal dyan. Matutuwa ba kayo? No. Kung ako ay hindi attentive na nakikinig sa inyong sinasabi at ako ay nagdadaldal o ano man, kung ano man yung ginagawa ko, hindi kayo matutuwa. And
Lalong hindi matutuwa ang Panginoon kasi hindi tayo behave. Na nakikinig, hindi tayo attentive, hindi tayo behave sa salita ng Diyos at sa tahanan ng Panginoon. Kaya, makita niyo po, ang reaction ng people of God sa church at sa salita ng Diyos, hindi attentive ang iba. Hindi behave ang iba. Yan ang ayaw ng Panginoon, mga kapatid. Disiplinahin natin yung ating sarili. Ugali natin iba na pagdating mo sa tahanan ng Panginoon. Di ba pagka tayo po ay natuto nito, ikaw rin na makikinabang. Tayo din na makikinabang. Sasabihin ay taga-FB si Marikina yan, mga behavior. Pag kahit saan ka man pumaroon, kahit saan man tayo maparoon, pag nakilala po yung ating nga pong pagiging behave, attentive, no? Matutuwa sila. Yes, preach on. May nakita sa iyo. No? Nakita nila na kahit na tayo ay hindi ganun kalaki, pero behave tayo, napiplease natin ang Panginoon. Kahit na hindi tayo ganun kadami, pero nakita nila na tayo attentive at behave, mapiplease natin ang Panginoon. Huwag po natin hayaang bastusin ang Panginoon dito sa tahanan ng Diyos. No? Pag nakita natin yung ibang bagay na hindi karapat-dapat na dapat natin sawayin, dapat natin ayusin. No? Kahit wala ang pastor, nakita mo, hindi tama, pagsabihan, rebuke them sharply. Hindi po masama po mag-rebuke. Ang Panginoon nga, na-rebuke po yung mga tao na hindi nakikinig. Tayo pa kaya? Verse number 4, makikita niyo po mga kapatid. No? Verse number 4 sa chapter 8. Basahin ko po sa verse number 4. And Ezra the scribe stood upon a pulpit. No? Tumayo po siya sa pulpito. Katulad po ito. O wood, which they had made for the purpose. Anong purpose? Bakit po tumayo si scribe o si priest, si Ezra? Tumayo dito sa pulpito. May purpose. Anong purpose? Para sabihin ang salita ng Panginoon. Para sabihin ang salita ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse number 4. And beside him stood Matataya and Shema. Ito yung mga pangalan po, no, na nandun po sa templo, doon sa congregation. And Ananiah and Urijah and Hilkiah and Messiah on his right hand. Meron sa right hand and on the left hand, no, sabi dito, Pedaya and Mishael and Malkiah and Hashub and Asbana and Zechariah and Meshulam. And Ezra opened the book. Binuksan na po ni Ezra yung Bible. Amen. Ano sabi diyan? In the sight of all men, sa lahat ng paningin ng tao. Ano sabi diyan? For he was above all the people. Tingnan niyo po, ganito, mataas po yung nagbabasa ng Bible. Para tanaw, kita lahat. Kaya maganda po kasi para kita lahat nung nandito nagbabasa kung sino yung hindi nakikinig. At kung sino naman yung nakikinig. Okay? Sa verse number 4, makikita niyo po, and when he opened it, anong nakita po natin? Open the book. All the people stood up. Bakit ko po kayo pinapatayo? Dito po natin nakita po yun. Kapag tayo nagbabasa, lahat po tayo tatayo. Paggalang po yun sa Diyos natin at sa kanyang salita. Stood up, lahat tumayo. No? Maintindihan kita pag hindi ka tumayo dahil mayroong kang kapansanan. Okay yun. No? Pero kung wala ka naman, malakas ka, tamad kang tumayo, binabastos mo ang Panginoon. Binabastos mo ang salita ng Diyos. No? Maintindihan ko kung mayroong kang para saan, ano ka, may sakit ka, na hindi ka makatayo, okay lang yun. No? Pero kung wala ka naman sakit, hindi ka tatayo, ay katamaran na yun. No? Hindi na tama. Okay? So makita po natin yung reaction na makikita natin dito sa verse 3, attentive sila. Bakit? Sila po ay nakinig, tumayo, na nagbasa na ng salita ng Panginoon.
Verse number 5, and Ezra opened the book in the sight of all men, sa lahat ng mga tao, for he was above, no, all the people, and when he opened it, all the people stood up. And Ezra, verse number 6, blessed the Lord, the great God, no? Nakita niyo po ginawa ni Ezra? Binless niya ang Panginoon at ang dakilang Diyos. And all the people answered, Amen, Amen. No? Hindi po masama mag-Amen. Maganda po nag-Amen ang Kristiyano. Dahil sila mismo, nag-Amen sila. 2 beses po. No? Amen, Amen, with lifting up their hands. And they bow their heads and worship the Lord with their faces to the ground. No, yun po ang ginagawa po nila noon. At until now, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin, hindi natin pwedeng gawin yan. Gawin po natin. No? Kaya malaking bagay na makikita niyo po, yung number 1, notice the reaction was attentive. No? Because they received the Word of God. No? Buksan natin ng John chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1 sa verse number 2. Number 12. Notice the reaction was attentive. They received the Word of God. Number 1 ng John 1:1 sa verse number 12. Ano sabi ng John chapter 1 verse 1 at sa verse number 12? Sabi po dito sa John chapter 1 verse number 1 at sa verse number 12. Sabi po ng Bible, in the beginning was the Word, and the yes, Word in the was beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse number 12. Talong po tayo. Verse number 12. But as many as receive. Napansin niyo po yung word, receive. So kailangan ang tao merong attentive na tanggapin ang Panginoon. Pag tinanggap mo ang Panginoon, ang tinatanggap mo rin yung salita niya. Sapagkat ang Diyos at ang salita ay isa lang. Amen. Kung tinatanggap mo yung salita niya, tinatanggap mo rin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya kailangan, sabi niya, no? Sabi niya, but as many as received Him, yung word na receive, yun po yung reaction nila. Tinanggap nila ang salita ng Diyos. At pagka tinanggap nila ang salita ng Diyos, tinanggap nila ang Diyos. Amen. No? Katulad ng pagtanggap natin sa Panginoon, nang tayo po ay humingi ng kaligtasan. Amen. Okay? To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. 2 Timothy chapter 3 verse 16. No? Ano pa yung makikita natin sa mga kasamahan po natin sa pananampalataya na ginawa po ang pagtanggap, naging attentive sila na tinanggap ang salita ng Panginoon. Buksan natin 2 Timothy 3:16. Ano po ang sabi ng Bible sa 2 all Timothy? scriptures given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay, so sinabi po dyan mga kapatid, all scripture. Lahat, hindi sinabi some. Yeah. Good. No, ang sinabi ng Bible, lahat ng salita ng Diyos. All scripture, no, is given by inspiration of God. Kinasihan, no? Galing sa ating Panginoon, given by inspiration of God. No? Ito ay inspired. Ang King James Bible ay inspired ng Diyos. At ito po ay may kapakinabang sa ikatututo natin, doktrina, no? For reproof, for correction, for instruction in righteousness. So ito mga kapatid, notice yung reaction nila. Naging attentive sa pagtanggap. They are attentive, Praise God. no, in receiving the Word of God. Okay? Notice that the reaction was attentive in receiving the Word of God. Okay? Point number 2, dito na po tayo sa point number 2. Balik tayo doon sa Nehemiah, chapter 8. So point number 2, notice the reaction was respect. Respect. Respeto. Kaya pagka tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, irespeto.
Marami pong Kristiyano, minsan nawawala yung respeto sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang ginawa dito ni Nehemiah. Binigyan ng pagrespeto ang salita ng Diyos. Ano po ang sabi ng chapter 8, verse number 5 ng Nehemiah? Chapter 8, Nehemiah chapter 8, verse 5. Ito po ang ginawa po ni Nehemiah. And Ezra opened the book. Nung binuksan ang Bible, no, sa atin dito, pag binuksan natin kanina, ngayon, binuksan natin, no, ano sinabi dito? In the sight of all men, in the sight of all people, for he was above all the people. Ano ginawa po nila? And when he opened it, all the people stood up. Amen. Kaya yung pagtayo mo kanina, para basahin ang salita ng Diyos, ay pagrespeto sa salita ng Diyos. Hello? Kikinig po tayo. Amen. Kaya ikaw at ako na tumayo para basahin ang salita ng salita ng Diyos, ang Bible ng King James Bible, tumayo tayo, meron tayong pagrespeto sa salita niya. Nakita niyo po sa ibang churches, yung leader lang ang nakatayo. Yung nung ako po yung Roman Catholic, no? Ang nagbabasa lang, yung pare. Ang pare lang ang may Bible. Napakapalad natin, mga kapatid, ikaw may Bible na hawak na. Amen. Praise God. Diba, pumunta ka sa Catholic Church, yung pare lang ang mayroong Bible. At yung Bible pa niyang ginagamit, kurap pa. Hindi totoo. Pero salamat itong Bible na nagamit mo ngayon, totoo, Thank God. nire-respeto mo pa ang Bible na yun. No? Pero nakakalungkot nga lang, mayroong mga Kristiyano, hindi niya ganun kamahal ang salita niya. Libre na nga ibinigay yung Bible ng Panginoon, hindi iniingatan. Great on, sir. Minsan, iniiwan pa sa church. Yeah. Minsan, okay lang maiwan yung Bible kaysa yung gadget o cellphone. Mas mahal pa yung cellphone eh. Kasi mahal yung cellphone eh, yung Bible, ibigay lang eh. Shame on you. Kaya yung cellphone, pagka nawala, Hanapin. hanapin. Kahit malayo pa, pupuntahan. Pero yung Bible, kahit malayo, hindi pupuntahan. Kasi libre. Nakakalungkot po, yan po. May respeto ba siya doon? Sa Bible, wala. Bakit? Pastoralan yan, sabi. Ha? Nangyayari po kasi nangyayari po yan, no? Minsan po. That's right. Dito, minsan may mga Bible dito. Preach! A1. Isang linggo nakalipas, saka lang Naalala. naalala, nandito ko lang yung Bible ko. Shame on us. Di ba? Natatandaan ko si Evangelist Dax, nung siya po ay naiwan niya yung Bible, talagang hinahanap niya. Binalikan niya. Pinano niya, eh, layo ng mga biyahe-biyahe niya eh. Oh? Kaya huwag po nating iwanan yung Bible natin sa church. Hala, gabi na nakadikit. Tapos babalikan mo lang, susunod na linggo. Oh. Nasa yung respeto natin sa Bible? Basa isang linggo. Oh, nasa church naman ang Bible ko eh. Sagrado naman doon eh. Hindi naman ano yun. Di ba babasa? Maling dahilan yun. Yeah, that's Hindi right. tayo pwedeng magdahilan sa ganung bagay. Good for change. No? Eh paano kung mayroong labanan? Sasabi ay, saan sa Bible po yun? May nagtanong sa iyo. Ano papakita mo? Wala akong Bible. Nasa church yung Bible ko Eh, nasa church kasi Bible ko eh. Pasensya na, nandun, hanap na ako, patay na. Ano yung sasagot mo ngayon doon sa nagtatanong? Shame on us. Wala kang sandata, wala akong sandata. Sir. Ang cellphone mga kapatid, pag nalobat yan, wala yan. Wala ka na ito. Eh pag may Bible ka, no? Kahit maliit po yan, basta King James, Yeah! mo kahit saan, Good! maganda yan. Ako po, nagdadala rin po ako ng maliit na King James. No? Basta King James. Kasi minsan mabigat sa biyahe. No? Pero basta King James, kahit maliit, dalhin mo. Huwag yung New Testament lang. Kompleto dapat. Minsan kasi New Testament lang eh. Preach on! Hindi Bible ang New Testament, tandaan po natin. Ang New Testament lang yan. Kalahati lang yan eh.
Actually, wala pa sa kalahati yung New Testament eh. Bakit? 27 books lang yung New Testament. Ang Old Testament, mas marami, 39. So wala pa yung kalahati, wala pa yung... Alam niyo po, may mga nagbibigay, New Testament lang. Tayo binibigay natin buo, hindi chap-chap. No? Binibigay ng Panginoon buo. Kasi hindi siya nagbibigay ng kulang. Ang binibigay ng Panginoon, kumpleto. Kumpleto ang binibigay ng Panginoon. Di ba pag nagbigay siya ng pagpapala sa iyo, kumpleto? Wala ka nang hanapin pa eh, kumpleto ang Panginoon. Amen. Praise God. Bakit? Sinabi niya sa Psalms 23 verse number 1. Ano sabi niya? Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not want. Yung word na I shall not want, hindi ka na mangangailangan pa kasi kumpleto na ang Panginoon. Amen. Kumpleto na ang Panginoon. Kaya yung salita ng Diyos na ibinigay sa iyo, kumpleto na. Yes, sir. Hindi ka na mangangailangan kasi ang Panginoon, siya ay talagang kumpleto pag nagbigay. Good. Buhay na walang hanggan, meron ka pa bang hahanapin? Kumpleto na yun eh. Hindi lang siya kumpleto, sobra-sobra pa. Wow. May bonus pa nga eh. Amen. Tingnan niyo po, bibigyan ka pa ng crown pagka ikaw ay nagpagal dito, naglingkod ka sa Kanya. Bibigyan ka pa ng mansion sa langit na bayan. Maraming ibibigay sa iyo after ng iyong kaligtasan. Di ba napag-aralan na po natin yan? So makita po natin, Nehemiah chapter 8, we see respect for God's word. Amen. That's why we need to respect the Bible. Yeah. We need to respect His words. No? Mismo ang Panginoon nga, nirespeto niya ang kanyang pangalan eh. No? Nirespeto niya ang salita niya. Mas magnify thy word. Yes, magnify thy word above all His name. Nirespeto niya yung kanyang salita more than sa kanyang pangalan. Amen. No? Buksan natin sa Psalms 138. Tingnan niyo po, mas nirespeto ng Panginoong Diyos ang salita niya. Higit sa kanyang pangalan. Amen. Tingnan po natin, Psalms 138. Verse number natin. Tapos ikaw, hindi mo rirespeto ang salita ng Diyos, shame on you. Amen. Nakakaya yun sa Panginoon. Mismo ang Panginoon, ang Diyos ay nirespeto niya ang kanyang salita. Higit sa kanyang pangalan, tapos tayo hindi natin rirespeto. No? Tuwayo yung mga Israelita. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, ikaw hindi. Amen. Marami pong Kristiyano ngayon, bastos eh. Yeah. Iba ugali pagdating po sa salita ng Diyos at sa church. No? Huwag po natin gayahin sila. Hindi tayo lalago ang isang Kristiyanong hindi marunong rumispeto sa salita ng Diyos at sa tahanan ng Panginoon. Yes. Hindi lalago. Dahil kasi hindi siya natuto eh. Ano po sabi diyan sa Psalm 138? Basahin po natin. Psalm 138 verse number 2. I will worship toward thy holy temple. Tingnan niyo po, pagsamba sa tahanan ng Panginoon. And praise thy name. No? Yung kanyang pangalan ay papupurihan. Bibigyan ng labis na pagpapalaga ang kanyang, tingnan niyo po sa bandang uli. For thy loving kindness, sa kanyang kabutihan, and for thy truth, no? Sa kanyang pagiging totoo. For thou hast magnified thy word above all thy name. So ginawa, binigyan ng labis na pagpapalaga ng Panginoon o importansya ang salita niya higit sa kanyang pangalan. No? Ganon kahalaga ang salita ng Diyos sa Panginoon. Amen. Tapos tayo, di natin man lang bigyan pagpalaga ang salita niya pag nasa tahanan ng Panginoon. No? Minsan po, kung ano na lang ginagawa sa Bible, nakakalungkot po. Dati, alam niyo po, yung dati, binibili pa namin ang Bible. Bumibili pa ako sa National Bookstore. 350. Magkano pa dati ang Bible? 350. Maliit pa lang yun, ha? Yung mga malalaki, 1,000. Minsan may mga sale, sa book sale, pupunta ka doon.
o 500, nakasave. Malaki na. Pero ngayon, hindi, wala na. Libre na ngayon. Madalas na po na, kung inyo napapansin sa Facebook, marami pong nagpapadala sa Amerika na ibinibigay yung mga Bible. Correct. Libre, walang bayad. Pero ngayon, anong ginagawa ng Kristiyano? Wala ng respeto. Hindi dinadala. Pupunta ka sa trabaho mo, dalhin mo. Pupunta ka sa ibang lugar, dalhin mo. Kahit maliit yan, basta King James. Kasi pagka dumating ang mga tanong, may mga nagtanong sa iyo, ay Kristiyano ka? Ay, oo, Kristiyano ko. May Bible ka dyan? Meron. Biglang nagtanong, ay, pasensya naman, hindi ko dala yung Bible ko. Hindi nakakaya tayo. No? Okay. Good. Tapos nalaman pa, taga-FBC Marikina ka, wala kang dalang Bible. Shame on you. Sino yung pastor mo? Tinuro ba yan? Dami ka na. Kasi may mapapahiya tayo eh. That's right. Alam niya, Kristiyano ka, taga-FBC ka, tapos yung pastor mo, si Pastor Alan, hindi ka nagdala ng Bible, at higit sa lahat, mapapahiya tayo sa Panginoon. No? Kahit pumalit po tayo mga kapatid, hindi tayo ganun kadami. Amen. Bigyan natin ng pagpapalaga ang salita ng Diyos. Yay! Bigyan natin ng pagpapalaga ang tahanan ng Diyos. Yes, sir. Maging bait tayo. Ayusin natin yung galing natin sa tahanan ng Diyos. Okay, ano sabi mo dyan? So, makita natin, God's people respected God's word with their way. No? God's people respected God's word, no? And the church with their words. Not only yung God's word, pati yung church. Halimbawa, tinanong, no? Pumunta ka sa ibang lugar. Ang nangyari, hindi mo dala ang Bible mo. At tumating ka sa church, so dahil kasi malayo ka dito sa church. Pinakilala ka ng pastor. At nilagay mo doon sa slip na yun, Faith Baptist Church, Marikina. Eh may service. Hindi mo dala yung Bible mo. Ano mangyayari? Pinakilala ka ng pastor o nagsalita doon sa pulpito, taga-Faith Baptist Church, Marikina yan. Tapos nakita ng mga kapatiran doon, wala kang Bible, di nakakahiya. Pero kung ikaw ay may Bible, ano mangyayari? Hindi ka mahihiya. No? Hindi ka mahihiya kasi may dala kang sandata. Hello? Amen. Preach. Kaya nga sabi ng Bible, no? Saan ka man pumaruan, saan man tayo, ano man ang gagawin mo, ano man ang isipin mo, ano man ang iyong sasalitain, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Amen. Sino na naluwalhati mo pagka ikaw ay may dalang Bible? Ang Diyos. Amen. Naluluwalhati natin ang Panginoon pagka may dala tayong sandata. Hello. Eh, wala tayong sandata, sino naluluwalhati natin? Wala tayong pagrespeto sa salita ng Diyos. Wala tayong pagrespeto sa church natin kinabibilangan. Kasi identify na tayo eh. Identify na tayo. Kilala na tayo sa Facebook, nagpo-post ka ng mga verses from the Bible. Pagdating na ikaw ay nakita, na-meet ka niya personal, tapos wala kang Bible, ano yun? Good preaching. Come on. Focus tayo. Halimbawa, ako na-focus ako. Tapos, na-meet ko itong halimbawa, si Brother Mario, na-meet ko siya. Tapos, pastor pa ako, wala akong Bible. Diba? At nakalaptop lang ako. O naka-cellphone lang ako. Mayroon ng ano yun sa Brother Mario o sa ibang mga tao, mayroon na kagad silang thinking, Bible binito ba ito? Tapos NIV pa ginamit ko yan. Oh. Kurang pa Bible mo? Wow!
Di ba nakakaya tayo? Right. Dahil hindi natin nirespeto ang salita niya, hindi natin nirespeto ang pagiging FBC Marikina natin, hindi natin nirespeto ang Diyos. Respeto natin, behave thyself. No? Huwag po natin bastusin ang salita ng Diyos, ang iglesia ng Diyos. Tayo yung totoong iglesia ng Diyos, hindi yung nagsasalita ng ISC na sila yung iglesia ng Diyos. Tayo yun. Hindi nila kinikilala ng Diyos si Kristo, tayo kinikilala natin. Sa kanila, tao lang si Kristo, sa ating Diyos. No? Makikita po natin, tinitwist nila ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Makikita po natin yung mga kapatid. Huwag po natin hayaan mga kapatid, tayo po ay maging bastos sa tahanan niya at sa salita niya. Notice the reaction. Balik tayo sa pangatlo na po tayo. Notice the reaction was responsive. Responding. Nagre-response po sila. Nagre-response. Ang tanong ko, magre-response ka ba sa umagang ito pagka nalaman mo na mahalaga ang salita ng Diyos at maging behave sa tahanan ng Diyos? Kailangan po tayo maging behave sa tahanan niya at sa salita niya. Behave tayo. Pag behave ka sa salita ng Diyos, maging behave ka sa church. Kasi meron kang takot sa Diyos eh. May takot ka sa salita niya at ngayon yung sarili mo magiging behave kasi meron kang takot. Meron tayong takot. Now, God wants us to react God's word by responding. Dito tayo mga kapatid sa Nehemiah chapter 8 verse number 9. Ano po sabi ng Nehemiah chapter 8? Doon pa rin tayo sa chapter 8. Verse number 9. So they read in the book, in the law of God. Take note yung word. Distinctly. Anong pastor po yung distinctly? No? Nandun yung response nila. No? Hindi sila tutulong-tulong sa pansitan. Pagka nasa church ka, hindi ka dapat matutulong. Minsan po yung isip natin malayo sa church. Kahit na buhay tayo, kahit na tayo po nasa church, yung katawan natin is present, pero yung ating spirito malayo. Iba ang nasa utak natin. Ay, may date ako ngayon. Valentine's Day. Makikipag-date ako. Kailangan ko ng ganitong oras. Kailangan wala na ako sa church. Kasi iiwan ako ng boyfriend ko, ng girlfriend ko. Kailangan alas 11, aalis na ako sa church. Meron kami tagpuan. Nalabat verses ako sa kanya. Una kong pagtingin sa kanya, mahal ko na siya. Wow. Ganun ba? Nasaan yung respeto? Yeah. Buti pa ikaw, may oras ka doon. So, mas yung Kristiyano, no? Yung gano'n. Ako sinakapag-dot prayer meeting. Praise all! Hindi na kapag-dot prayer meeting. Inuna yung kanyang date. Oh! Makipag-date ka muna sa Panginoon. Yes, sir! Hey! Unahin natin i-date ang Panginoon. Yes. Date natin sa Kanya sa church. That's right. Iiwanan ka ng date mo, pero ang date mo sa Panginoon, hindi ka iiwan. Yes, amen. Ha? Hindi mo masama makipag-date. Basta nasa tama. Yeah, that's right, sir. Ha? Huwag po natin hayaan mawala po yung ating pag-ibig sa Panginoon. Yeah. Ano sabi ng Bible sa Revelation? Yung first love. I have someone against thee because thou hast left thy first love. Yeah. Huwag mong i-left yung first love mo sa Panginoon. Amen. Dati sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, uunahin kita. Oh. Uunahin kita. Kahit na merong mga hadlang sa buhay ko, uunahin kita. Right. Hindi ako pwedeng hadlangan ng aking asawa. Hindi ako pwedeng hadlangan ng trabaho. Hindi ako pwedeng hadlangan ng aking negosyo. Uunahin kita. Yeah. Dahil may respeto ko sa iyo. Yeah. Pero minsan naiisaan po tayo. Yeah. Nakakalungkot po. Yan ang katotohanan minsan. Right, sir. Pero salamat, pinapaalala na tayo ng Panginoon. Amen. Praise Alam niyo God. po, nung inuna mo na ang Panginoon, unti-unti, nasa maayos na at maganda na yung buhay mo. Binibless na ng Panginoon. Bakit po?
Kasi naging priority natin ng Panginoon. Praise God. Amen. Kapatid, no? Sabi ko sa sarili ko, kahit ako mawala ng trabaho, biyagisan lang niyo po, alas 2 sumalis na ako ng kumpanya. Webes, kasi may Bible study. Alas 5. Amen. Under time na ako. Papaalam ako sa boss ko. Salamat naman, pinapayagan ako ng Glory boss to ko. God. Amen. Kasi alam niya identity ko. Pinakilala ko na pastor ko ako. Minsan alam niyo po, sa ating mga nakakasalamuha, hindi natin pinapakilala kung sino tayo. Yeah, tama po. Pagka nagpakilala ka sa kanya na Kristiyano ka, panindigan mo. Amen. Minsan, pagka tayo ay nasa ibang lugar, hindi natin pinapakilala na Kristiyano tayo. Kaya nangyayari mga kapatid, no? Nagiging plastic tayo pagdating sa ibang tao. Ang nangyari niyan, pastor siya. Pagdating sa bangko, iba na ang ugali. Yeah, yeah po yan. Preach on. Oh! Nakita ba ng isang pastor na kaibigan ko? Oh! Nakakahiya. Paugali. Diba? Kung ano nang pinagsasabi doon sa bangko. Iniwento sa akin eh. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Pero nangyari ano mga kapatid, parang inubad niya yung pagiging pastor niya. No? Inubad niya yung pagiging Kristiyano. Sa kanya lang babalikan. Pagka nasa church na siya. Saling ko na ulit. Sa linggo na ulit. Mali po yun mga kapatid. Yes, sir. Bakit mayroong Matthew 5:16? Let your life so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kailangan po natin yung mga kapatid, yung ating testimony. Pakilala natin kung ano ba tayo? Kristiyano ba tayo, di ba? Kristiyano ka. Kristiyano ka, hindi tayo Kristiyano, no? Kristiyano tayo. Hindi tayo Kristiyan. No, hindi tayo Kristiyano, no? Tayo tunay na Kristiyano. Nakakalungkot po sa ibang Kristiyano eh. Nawawala yung tinatawag na backbone. Amen. Nawawala yung pagiging paninindigan. Sa kumpanya, kilala po nila ako dun. Kaya iniingatan ko po yung aking patututo. Kasi pagka yun nasira, isipin nila yung Diyos ko at ang church dito sa FPC, masisira din. Yeah, correct, sir. Ingatan po natin kung saan man tayo naroon. Amen. Especially ang Bible, dala-dala natin. Woo! Amen. Kaya po, pagka gano'n, identify na tayo. Amen? Yun ang reaction po ng mga Israelita. No? The reaction was responding. Nagre-respond sila distinctly. Kaya sinabi niya sa verse number 9. No? Basahin po natin sa verse number 9 down to verse number 10. So sabi diyan sa verse number 9 and Nehemiah, sabi diyan sa verse number 9 and Nehemiah which is Tershata and Ezra, yung pangalan pa sa kanya Tershata. And Ezra the priest, the scribe, and the Levites that taught the people said unto all the people, this day is holy. No? Banal yung araw na yun unto the Lord your God. Mourn not, nor weep, for all the people wept when they heard the words of the law. Pansinin niyo po, sila po ay nag-umiyak dahil sa salita ng Panginoon. Amen. Ganun nila kamahal. Hindi po masamang umiyak pagdating po sa salita ng Diyos. Yes, sir. Amen. Diba? Pansinin niyo po, minsan naranasan niyo ba, pag nagbabasa kayo, bigla kayong doon sa binasa niyo, napaiyak kayo. Doon na lamang po sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mapapaiyak kayo. That's right. Praise Dahil God. hindi tayo karapat dapat mapunta sa langit, pero salamat, namatay siya para sa atin. It is the blood, because the blood, Amen. sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay inubos ng Panginoon sa kanyang dugo. Precious blood, sabi ng Bible. Okay? So, yung response natin with your willingness. 2 Corinthians, kailangan po natin maging willingness tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. May willingness. Minsan ang tao, ang Kristiyano, minsan hindi siya willing makinig.
Sarado ang tenga. Kabila. Payuhan mo, hindi siya makikinig. Amen. Pero yung nakikinig ng payo, mas lalong tatalino. Tandaan niyo po yung pag pinayuhan ka ng isang lingkod ng Panginoon, pag pinayuhan ka, makinig ka, i-absorb mo yung payo, yun ay magiging blessing sa iyo. Minsan kasi pag pinayuhan tayo, no? Alam niyo po si Evangelist Dax, nung ako po ay sinabihan niya, appreciate ko. Sabi niya sa akin, Pastor, gusto, Kuya Dax, ang sabi sa kanya, gusto ko na po mag-full time. Nais ko na po mag-full time. Sabi niya sa akin, kapatid, kung sakaling Pastor naman yung tawag niya sa akin, Pastor, kung sakaling full time ka, kung hindi naman pa nakakaagaw ng oras sa ginagawa mong pagtatrabaho, pwede ba? Gawin mo ba? So, naging blessing sa akin yun, no? Monday, pinakapahinga ko lang Monday. May time na bibisita ako pag Monday. Tuesday, ganun din. Wednesday, prayer meeting. Bible study sa Alfonso family. Thursday, prayer meeting. Friday, Bible study again. Sabado, don't prayer meeting. Kasama yung trabaho na. Sunday. So, talagang, sunod-sunod. Isa nga po, pag-uwi na ako, pagod na ako sa bahay. Kagabi lang po, ay salamat, meron pong kaluluwa na nakakilala sa Panginoon. Glory to God. Amen. Meron tayong kapatid sa Canada, Sister Imelda, meron siyang mahal sa buhay dito sa Marikina. At sabi sa akin, kung pwede raw pupuntahan yung kanyang pinsan na si Randy Pahardo pangalan, Randy Soriano Pahardo. So itong si Sister Imelda Soriano, pinsan niya, na taga Canada, sabi niya, mahal na mahal ko po sila, gusto ko po silang maligtas. Wow. Amen. Pinuntahan ko kagabi, di ko pa na-post yung picture namin. Iglesia niya yung Manalo. Tumanggap sa Panginoon. Glory to God. Amen. Praise God. At sabi ko po sa kanila, kung pwede po tayo magkaroon ng Bible study. Amen. Amen. Pag-pray niyo po, yung mag-asawa si Sister Lolita Pahardo at saka si Brother Randy Pahardo. Yung pinsan po ni Sister Imelda Soriano. Ano yun Randy Soriano Pahardo. Ang pinsan po. Mahal na mahal po kasi ni Sister Imelda. No, mas matanda sa akin yun eh. Nasa Canada siya, may sakit. Pag-pray po natin siya, no, yung sakit niya parang sakit ni Chris Aquino. Immune, yung talagang, oo. Saka meron siyang tama sa kidney, saka sa, yun ang sabi sa akin. So pag-pray po natin siya, out of patient po siya sa Canada. Pero ano niyo po, lumalaban. Sabi niya, bago siya mamatay, mawala, kunin siya. Gusto niya makakilala yung kanyang pinsan na si Wow. Amen. Praise God. Kuya Randy Pardo. Matanda sa akin siya, kaya ng kuya. No? So, tandaan niyo po, mga kapatid, kahit na matanda nga sila sa akin, pero may respeto sila sa salita ng Panginoon. Glory to God. Amen. Tumanggap. Sila po ay nakakilala sa Panginoon. Amen. Sama niyo po sa panalangin, no? Hoping and pray na magtuloy-tuloy po yung magkaroon ng Bible study doon at magtuloy-tuloy. Sila po ay nagtitinda dyan sa stall dyan sa palengke. Umuwi sila mga 6:30 or kasi 7. Kaya nang gabi no, nandun ako sa Paliparan, dyan sa 5th Street, Paliparan, labing isang bahay po sila doon sa 5th Street. Papunta dyan po sa, papunta ng Robinson. Sa inyo, Brother Justin, yung breakdown. Oo. So, pag-pray niyo po. At salamat, nakakilala po yung mag-asawa. Ang sabi ko sa kanila, yung tatlong anak nila, tatlo yung babaeng anak nila, panay babae, ay masyaran po nila ng kaligtasan.
Sabi ko, kayo gusto niyo po ba, kuya, ate, na kailang pupunta sa langit ay tatlo yung anak. Maganda, makasama niyo rin. So, hoping you pray, no? Mga college na rin po, mga young people na rin po yung mga anak po niyo. So, pag-pray niyo po yun. Okay? Dahil meron silang response sa salita ng Panginoon, nakakilala sila. Kung walang response yung tao sa salita ng Diyos, hindi sila makakakilala sa Panginoon. Hindi sila makakatanggap ng kaligtasan. Pero salamat, response with response with your willingness. Willingness. Mayroon silang willingness, no? 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Ito po yung makikita natin yung willingness dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Ano po ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12? Sabi po dito, for 2 Corinthians chapter 8 verse 12, for if there be first a willing mind, no? Meron silang willing mind. Yung isip nila, willing makinig ng salita ng Diyos. It is accepted according to that a man had and not according to that he had not. No? So, kailangan yung isip ng tao sa salita ng Diyos, willing mind siya na makinig ng salita ng Diyos. Kung hindi ka willing sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay talagang hindi ka makikinig. Kasi yun na yung mindset mo. Pero ito mga kapatid, mga Israelita, nakinig po, at sila po umiyak hanggang mayroon silang pag-iyak habang sila nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil nakita nila ang pagkilos ng banal na Espiritu. Amen? So, yan po yung pang-apat na makikita natin dyan. Pangatlo. Notice the reaction was responding. No? Response with your willingness. Ano pa sinabi dyan? Not only willingness, but also weeping. Response with your weeping. Hindi po masama umiyak. Nang sila po ay nakinig, umiyak sila, hindi nandun yung emotion niya, pero yung iyak na yun, totoong iyak. Hindi plastic. Kasi iyak na plastic eh. Di ba may mga umiyak, plastic na pag-iyak? Pero itong iyak na to, no? Legit. Talagang totoo. Tunay. No? Minsan kasi, pagka hindi tunay, malalaman mo naman kung tunay o hindi eh, yung pag-iyak eh. Alam ng Diyos pa yun, kasi alam ng Panginoon ang puso ng tao. Kaya itong pag-iyak ng mga Hudyong ito, ng mga Israelitang ito, totoo. Hindi katulad ng iba. Lalo na yung mga ibang artista. Umiiyak sila plastic. Kasi entertainment yun eh. No? Ipapalabas sila eh. Pero hindi totoong iyak yun. Umiyak lang sila dahil kailangan nila, dahil sa trabaho. Dahil sa eksena. Pero itong iyak na to, ito ay totoo, nagaling talaga sa puso. Iyon, hindi galing sa puso eh. Galing saan yun? Sa pilitan. Napilitan na. Parang iyak. Kailangan lang kasi sa trabaho eh. Acting mo yan eh. Artista ka eh. So, kailangan mo umiyak. Kasi pag hindi ka umiyak, wala tayong trabaho. Ganyan po sa showbiz. Buti na lang hindi tayo naging showbiz. Hindi tayo nasa showbiz. No? Naalala ko nung meron po dyan si Edo Mansano. Dyan po sa munisipyo. May taping po sila. May isang bakla lumapit sa akin. Yung bakla na yun, sabi niya, gusto mo ba mag-artista? Sabi sa akin, nalapitan ako. Dinala ako doon sa loob, sa taping. Nakita ko si Edo Mansano. Hindi ko alam kung ano siya. Sabi ko, pambira. Mukhang maganda maging artista. Ano pa ako? Yung kuha raw ako ng mag-artista ng bakla. Binatilyo pa. Oo, binata pa tayo. Diyan sa munisipyo, nakaupo ko doon eh. Tapos lumapit siya sa akin, dinala niya ako doon sa taping. No? Salamat, hindi po nangyari. Dahil kasi, ang entertainment talaga, entertain ka lang yan, pero yan,
Hindi yan talaga may mga kaplastikan po yan. Yeah. No, may mga kaplastikan po dyan sa entertainment. Hindi lahat totoo. Kahit yung kahit sabi ng bakla na magiging artista ka, hindi totoo yun. No? Kaya huwag po tayo maniwala po dyan mga kapatid. Maraming pong hindi maganda sa entertainment, sa showbiz. Ilalayo ka niya sa Panginoon. Dito ka magpa-entertain Yes. sa salita niya. Hindi ka magsisisi. Maraming blessing sa salita ng Diyos na hindi kayang ibigay ng showbiz. Dito marami. Okay? Point number 4. Dito tayo sa last. Notice. Verse number 16. 10 na tayo, 10. So 10 na tayo, no? Nehemiah chapter 9. Nehemiah chapter 8, verse number 10. No? Sabi dito sa verse number 10 ng Nehemiah chapter 8. Pansinin po natin yung Nehemiah chapter 8, verse number 10. Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portion unto them for whom nothing is prepared, for this day is holy unto our Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. Take note yung muling passage. For the joy of the Lord is your strength. So point number 4, notice the reaction. They are rejoicing, no? Notice the reaction was rejoicing. Yung kanilang reaction, sila'y naging masaya. Wait. Mga kapatid, pag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, nagiging masaya ka. Kaya kung ikaw ay malungkot, punta ka sa church, magiging masaya ka dahil meron kang mapapakinggan na salita ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kasiyahan. Tama po. Tingnan niyo po yung mga tao na hindi nakikinig ng salita ng Diyos, problemado. That's right, sir. Kasi wala silang oras para makinig. Pero pag may oras ka, kaya nga tingnan niyo po ang sabi ng Revelation chapter 1 verse 8, verse number 3. So you see, Blessed! Ano yung blessed? happy. Happy yung masaya. Amen. Pag ikaw ay nakikinig at nagbabasa ng Bible, magiging masaya ka. Sabi ng Bible eh, basahin natin Revelation chapter 1, verse number 3. Tapos ayaw mo maging masaya? Yan ang payo namin mga pastor. Gusto mo maging masaya ang buhay mo? Magbasa ka at makinig ka ng salita ng Diyos. Amen. Sila nga po, umiyak pa eh. Nang sila po ay nagbasa, nakinig ng salita ng Diyos, ikaw, hindi lang iiyak. Hiligaya ka pa pagka nagbasa ka ng Bible, pag nakinig ka ng salita ng Diyos. Ano sabi sa Revelation chapter 1 verse 3? Blessed is that readeth and they Pansinin niyo po hear the yung words sinasabi ng of Bible. this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. O, di ba? Kaya blessed, yung word of blessed is happy. Meaning ng blessed yan, no? Happy. Masaya. Masaya ang nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Kaya ikaw at ako, pagka tayo nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya hindi tayo dapat umabsent sa church. Yes, sir. Hindi Yay! dapat tayo palaging late. Kasi pagka nabanggit na ang salita ng Diyos, late ka, Wala na. wala na, nalagtawan mo na yung kasiyahan na yun. Eat the mark. Kaya minsan nung pagka na-late ka, ako naranasan ko rin na-late eh. Nagkakasiyahan na sila, hindi mo alam. Ikaw wala. Bakit? Late ka. Kakainan na. Masaya na sila dahil kasi late ka. Pero kung ikaw ay on time, palagi kang on time, no? Yung blessing mula nung on time na oras hanggang sa matapos, yung blessing, hindi mo nalaktawan. Lahat kumpleto kasi hindi ka nakalaktaw. Glory. Yun ang kagandahan ko doon dahil sa umpisa pa lang, nagbasa ka na, sa umpisa pa lang, nakinig ka na, kumpleto, rekado, yung iyong blessing. Amen. Masayang-masaya ka dahil kasi kumpleto mo na nakuha lahat. Amen? So sabi niya sa Revelation chapter 1 verse 3, Blessed is he that readeth, yun, nagbabasa ng salita ng Diyos. And they that hear, yung nakikinig ng salita ng Diyos.
of this prophecy. Ito po yung prophecy, itong salita ng Diyos, yung King James na hawak natin. Ano pa sabi? And keep those things which are written therein. At pagka iniingatan mo ang salita ng Diyos, masaya ka rin. Amen. Kasi nandito yung mga promise ng Panginoon sa Bible na panghahawakan mo, habang ikaw ay nabubuhay dito, pinanghahawakan mo siya, masaya ka. Meron kang pinanghahawakan na pangako ng Panginoon na hindi ka niya iiwan, ipababayaan man. I will never leave thee nor forsake thee. At hindi siya, at yung mga blessing, hindi ka niya sabi ng John chapter 3 verse 27, a man can receive nothing except be given him from heaven. Lahat ng blessing ay galing sa kanya, hindi kanya pinabayaan. Okay? So, ayan po mga kapatid, sa Galatians 5:16, basahin po natin. Rejoice by joyfully worshiping in the service. No? Pag tayo po nagsasamba, sumasamba, masaya po tayo dahil meron tayong narinig at meron tayong nabasa mula sa salita ng Diyos. Rejoice by joyously walking in the Spirit. Not only to worship, no? Yung worshiping natin, mahalaga po yung worship service natin sa umagang nito at mamayang hapon. Buong araw ng linggo ang sinasabi ng Bible, hindi hap-hap. Tandaan po natin, ang araw ng linggo ay sa Panginoon. Makinig, magbasa ang araw ng linggo. Ang buong linggo, hindi po hap-hap po. Hindi wala meron ba kayo sinabi sa Bible na half service? Half day? Sa kumpanya lang po ang half day. Yeah! Hindi po kumpanya ito. Yes, sir! Ito po ay bahay samba. Ito po ay worship service. Amen. Praise God. Hindi po, tingnan niyo po sa ibang church, kalahati lang po ang service. Pero dito hindi po kalahati. Glory to God. Buo po ang servisyo dito sa FBC Marikina. Praise the Lord. Punta kayo sa Makati, meron daw kalahati lang. Baptist din? Yes. Meron po niya kalahati lang. No? Kaya pagka yung joy ko, yung kasiyahan, hindi kompleto. Hindi ko sinabi kalahati. Hindi kompleto. Bakit? Kalahati lang ang ibinigay mo eh. Kaya pag umating ka ng kalahati lang sa linggo, hindi kompleto yung iyong nakuwang blessing. Eh kulang. Naisip na ba natin yun? Bakit? Naranasan ko rin pong magkalahati. Naranasan ko rin pong umatin ng half day. Yes. Nung hindi pa ako pastor, umaattend din po ako ng morning service lang. Umaattend din ako ng afternoon service lang. No? Maglalang. Yun po ang ginagawa ko dati. Pero siyempre, tayo bilang pastor, hindi na natin pwedeng gawin yun. Eh kung ako ay aatin lang ng morning, sino magpipray sa afternoon? At kung i-apply ko yun sa akin, paano ko ipipwish yun na kailangan umating ka ng hapon kung umaga lang ako umatin? Nakukuha niyo po? Amen. Hindi ko ipa-practice yun kung half day lang ang gagawin ko. Hindi ko yun sasabihin sa inyo kung whole day lang, kung practice ko ay half day lang ng umaga o kaya hapon lang ako atin. Hindi ko ma-preach yun kasi mismo tatamaan ako. Pero kailangan i-preach. Kailangan i-preach eh. Amen. No? Sa ikatututo. Yan sabi ng Bible, for doctrine, for reproof, for correction, may correct tayo, for instruction. Glory. Malaman mo ang tama, malaman mo ang mali, manatili ka sa tama at maging tama ka. Yun po kailangan po natin mga kapatid. Huwag po natin hayaan mga kapatid na chap-chap lang po ang binibigay natin pag-araw na linggo sa Panginoon. Wala po tayong mababasa sa Bible na kalahati lang ang sinabi ng Panginoon na umating tayo sa church. Amen. Bigyan mo ko ng talata, kapatid, na half day lang po ang pananambahan. At bibigyan kita na whole day ang pananambahan. Amen. Buksan natin, Mark chapter 9, verse 16. Mark chapter 9, verse 16. Ano po sabi dito? Mark chapter 9, verse 16. Ang sabi po ng Bible sa Mark chapter 9, verse number 16.
Mark 16, verse number 9. Baliktad. Mark 16, verse number 9. Do ye not ye understand? Mark 16, verse 9. Now, when Jesus was risen early, the first day of the week. What is the first day of the week, brethren? Sunday. Yes. Now, what is the day? Now. Nainan. Isang araw. Matiyo kay. Ngayong araw ng linggo, first day of the week. Amen. At hindi sinabing half day. Ang sinabi, one day. Ang sinabi, day. Buong araw. Hindi sinabi half day. Tapos sa half day ang Kristiyano, hindi ba nakakaya sa Panginoon? Great. Mula Lunes hanggang Sabado, binigay na sa'yo ng Panginoon. Linggo, aagawin mo pa yung kalahati sa Kanya. Hello! Amen, John. Amen. Woo! Woo! Amen. Binigyan ka ng trabaho. Hindi. Tapos hindi mo pa siya bibigyan ng buong araw ng linggo. Nakakaya sa Panginoon. Amen. Binigyan ka ng negosyo. Buong araw ng linggo. Hindi mo ba maibigay sa Panginoon? Oh! Wala tayong may dadahilan sa Panginoon. Yes, sir. Hindi tayo pwedeng magdahilan. Game. Lahat ng Panginoon, lahat ng ginawa natin naka-record sa langit. Yep. Naka-record. Tapos sasabihin natin, no? Hindi ako pinagpapala ng Panginoon, may kulang. Oh, Merong dahilan kung bakit hindi ka pinagpapala. great, sir. Kasi chap-chap lang binibigay mo sa Panginoon, tira-tira. Ah, Tira-tira sa Panginoon ang binibigay mo, hindi buo. No? Subukan mo kaya na gawin sa iyo yan, yung tira-tira sa iyo ng Panginoon. Baliktarin natin, ang Panginoon ang ibigay sa iyo, itira-tira rin. Matutuwa ka? Matutuwa ako? Hindi tayo matutuwa kasi tinitira-tira lang ang bibigay sa atin ng Panginoon. Pero salamat, hindi sa ganon! Amen. Hindi ganon ang Panginoon ang magbibigay na tira-tira. Kumpleto Ricardo ang binibigay ng Panginoon. Kaya huwag tayo magtira-tira na ibibigay natin sa Panginoon. Yes, sir. Amen. Yung po ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng receiving, pagtanggap, respect sa Kanya, at response sa Kanya, at bibigyan tayo ng rejoicing ng Panginoon. Wow. Kaligayahan ay binibigay ng Panginoon, hindi burden. Ang burden ba binibigay ng Panginoon? Tanungin ko yun, ang Panginoon ba nagbibigay ng burden? Kabigatan? Siya nga ang kumukuha ng burden mo eh. Di ba pagka may burden ka, ang sabi ng Bible, cast thy burden upon the Lord. So kailangan ibigay natin sa Kanya yung burden natin. So hindi siya nagbibigay ng burden sa atin, siya ang kumukuha ng burden na meron ka ngayon. Yung bigat ng iyong dala-dala. So hindi po nagbibigay ng problema ang Panginoon. Tayo ang nagbibigay ng problema sa Diyos. Pero ang problema ang ibinibigay mo sa Diyos, kaya niya. Ang tanong, ang problema mo, hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Ang Diyos, makakaya na ang Diyos natin. Glory. Kailangan natin siya. Amen. Dahil ang problema natin, hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. You can do nothing. No? Sabi sa John chapter 15 verse 5, or without me, you can do nothing. He can do nothing. No? Kailangan po natin yan. So, apat na bagay mga kapatid. No? The reason. No? Ito makikita po natin yung reaction of the people of God to the church and to the Word of God. And the last, makita natin sa 1 Timothy, maging faith po tayo. O po tayo maging bastos. Yes, sir. Behave po mga kapatid pagka nasa tahanan po tayo ng Panginoon. Amen. Walang nagsisigawan dito. Amen. No? Hindi pa pwedeng nagsisigawan tayo dito. Kung gusto niyo sumigaw, labas na lang kayo. Amen. Doon kayo masigaw sa labas. That's right. No, pero pag sa loob, huwag natin bastusin ang tahanan ng Panginoon. Amen. Huwag natin bastusin ang salita ng Diyos. Huwag natin bastusin ang church. Ikaw mismo ang binabastos mo sa sarili mo.
kasama ka dito sa church eh. Church, kasama ka church king. Ang church yung tao. Hindi po yung iglesia ni Manalo. No? Ang church po yung tao na tumanggap sa Panginoon. 100% pag siya rin namatay, pupunta siya sa langit. Yun ang church. Yes. Tayo po ay dadako mga kapatid. So huwag po natin hayaan mawala po yung ating tinatawag na pagtanggap, pagrespeto, pag-response, at yung tinatawag na rejoicing ay matatamo natin. No? How will you reach the God's word today? You will receive it, you will respect it, you will respond to it, and you will rejoice in it. Yan po. Response to the preaching of God's word right now. Kailangan po natin mag-responde sa salita ng Panginoon ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon sa langit, salamat po Panginoon sa aming natutunan sa buhay po, Panginoon, ng mga anak mo sa panahon ni Nehemiah. Sila po ay tumanggap sa salita mo, Panginoon. Nireceive nila ang salita mo, Panginoon, na hindi po ito walang katuturan. Ito po ay mahalaga may katuturan. Mahalaga po ang salita mo, Panginoon, kaya po nila tinanggap. We hope and pray, ganun din po kami, Panginoon. Every time may service po kami dito, tanggapin namin na ang salita mo ay totoo at hindi namin ito questioning. Hindi po namin dapat itong pagbigyan ng pagdududa, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Maging sa aming nga pong pagrespeto sa salita mo, Panginoon. Pagka mayroon pong worship service, may mga pananambahan, Panginoon, ay magkaroon kami ng respeto sa iyong salita at sa church po, Panginoon. Hindi namin kailangan bastusin ang iyong salita at ang church, Panginoon. Kasi masisira rin po ang aming identity, especially kayo po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, magkaroon kami ng response. Hindi po yung kami po ay walang response, Panginoon, bagkus magkaroon kami ng response, Panginoon, sa salita. Pag kami po hinahamon ng salita mo, Panginoon, hindi dapat kami sarado ang aming mga tenga. Bagkus bukas po na nakikinig at magre-response po, kikilos, Panginoon, sa aming napakinggan. Mag-i-apply po namin sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. At maging sa mga bagay na ito, pinagkakaloob mo na kami maging masaya. Yung gladness, yung rejoicing, Panginoon, ay matatamo namin, Panginoon, pag kami po ay nagpapatuloy na umaatin ng pananambahan tuwing araw ng linggo, buong araw. Kayo pong gagawa, Panginoon, hindi po lamang kalahati ang pananambahan na aming natutunan. Ito po ay buo. Salamat po, Panginoon, tinuruan niyo po kami, i-disiplina ang aming sarili. Salamat po, Panginoon, pinaalalahanan niyo po kami na kailangan po namin na ang araw ng linggo ay buo para sa iyo. Hindi po ito tira-tira lang. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Nandyan po ang gawa ni Satanas para hadlangan kami. Pero salamat po sa inyong mga pangako na magbibigay sa amin ng lakas para kami po ay magpatuloy sa inyong mga pangako na aming pinangahawakan. Tulungan niyo rin po, Panginoon, mga kapatid namin nanghihina espiritual. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Encourage po namin sila, Panginoon. Magpalakasan kami sa isa't isa. Huwag po kami mag-down sa isa't isa. Bagkus magpanalangin na, magpalakasan, mag-encourage sa isa't isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At ito ang magiging way para kami po ay magpatuloy ng tapat sa inyo, Panginoon, hanggang sa inyong pagdating. Lord, we thank you sa aming natutunan sa umagang ito. Ang reaction dapat namin, Panginoon, sa iyong tahanan at sa iyong salita ay kailangan maging maayos. Kailangan po namin iayos ang aming reaction sa inyo sa buhay namin Kristiyano, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa aming natutunan, Panginoon. Pinupuri namin kayo sa umagang ito at sinasamba sa tanging pangalan ni Jesus na may pagrespeto, Panginoon, pagtanggap, pag-response at ang kaligayahan ay nasa amin. Ito ang aming samot na namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, tayo po ay dyan magtapos, mga kapatid. Tayo po ay dadako sa ating offertory prayer.